Ito yung laging tinatanong sa akin sa community, guys. Coach JC, saan ba maganda mag-umpisa sa remote sales? B2B sales ba or mag B2C sales ka? Sa mga di nakakaalam, guys, kapag sinabing B2B sales, it's actually business to business. Meaning, ang client or customers nyo ay mga business. Kapag B2C naman, that's business to consumer or direct to consumer, tinatawag nila. Client mo ay mga tao, like specific individual, person. Now, ano ba pagkakaiba nila? Isa lang po yung pagkakaiba nila. Okay, at magbo-boil down siya sa sales process. Kapag mga B2B guys, usually kasi yung sales frequency niyan medyo mabagal. Mabagal yung sales progress niyan. Depende sa nature ng industry nyo, nature ng service, type ng clients, at saka kung gaano kalaki yung ticket size nyo or kung magkano yung binebenta yung produkto or serbisyo. Kapag B2B guys, tumatagal yan ng buwan, minsan taon. Try ko na iba't ibang service kasi heavily on service based ako ng mga clients. May mga times kayo dumadating ng 18 months para ma-close yung deal. Now, ang kagandahan naman kapag nasa B2B sales ka guys. So let's say for example, you're selling a $50,000 na service. Hindi expect ng client mo maka-close ka agad within a month. Sometimes 3 months, 6 months, depende sa sa strategy nyo at saka sa frequency ng deal nyo. Pero hindi siya ganun nag-work, hindi siya mabilis. Kasi kung kakaumpisa mo pa lang as a beginner, i-expect mo na magbibuild ka pa ng client, so magne-nurture ka pa. First 3 to 6 months mo, magbibuild ka pa ng client relationship niyan. Maghahanap ka leads, ipaprime mo yan, follow up, follow through, matagal. Again, nagva-vary kung anong type ng service yung ino-offer nyo at yung ticket size. The bigger the ticket size, mas matagal yung sales process at yung frequency nyo. Ganon. Unlike sa D2C or direct to consumer, mas mabilis. Mas mabilis yung yung process, mas mabilis yung frequency. So ito guys, volume based ang nangyayari. Depende din sa ticket size, pero if you're catering yung again, mga consumers direct to consumer, expect mo na mabilisan yung quota at volume based. Na-try ko din dati yan. And sa career ko, mas na-realize ko, mas prefer ko yung mabagal. Now, ang pagkakaiba kasi ng B2B sa B2C, sa B2B guys, matagal din yung process. Kapag sabi ko matagal yung process, magpipitch ka, let's say, ang point of contact mo muna is yung assistant marketing person or kaya naman, pwedeng associate. Kapag pinasa niya na yung pitch niya, tataas yan sa mas mataas sa kanya, magmi-meeting kayo, after a month, magmi-meet kayo sa mas mataas, after a month, tataas, kasi mi-meet nyo na yung finance nila, tapos magmi-meet kayo, kausapin yung CEO. Ang tagal guys. Minsan, umaabot ng 7 meetings para lang mag-push yung deal, mag-sign na ng contract. Ganon sa B2B. Unlike sa D2C, kausap nyo na agad yung yung decision maker. Kaya siya high frequency. Now, in my honest opinion, if you really want to be trained at saka maging immersive yung setup, talagang gusto mong sunod-sunod makaka-feel ka ng rejection. For me, I would recommend start from D2C. So, mga B2C, mga direct to client. Para maranasan nyo kung gaano kahirap yung sales at maiyak kayo, ma-reject kayo konti, para makita nyo yung whole process. And eventually, kapag naumay na kayo sa quota at saka sa bilis ng pangyayari, pwede na mag-transition ng B2B. Pinagdaan ako yung dalawa na yan, pero mas nag-stick ako sa service-based na high-ticket B2B services. Doon ko na-enjoy, nakabisado ko yung play, and na-enjoy ko makipag-meet sa iba't ibang mga clients na mga companies. May mga ibang tao naman na nagsasucceed sa B2C. So case-to-case basis guys, explore nyo. Pero if nag-i-start ka pa lang, dun kayo sa mas mabilis sa frequency para mas mabilis kayo matuto. Mas mabilis ka matuto, mas mabilis ka mag-fail, mas magmamature ka, gagaling ka sa sales. Para malaman mo din na para ka sa sales or eto ba talaga para sa akin. Kasi kapag nag-B2C kayo guys, dyan yung question sarili nyo na kaya ko pa ba to? So yun, I hope nag-make sense to and this is solely based on my experience. Pwede magkaiba tayo na experience, pero I hope may napulot kang aral. Now, kung ikaw yung tao na gusto matuto ng remote sales, yung sinasabi kong work from home na sales na freelancing, meron akong free community, link in my bio, or just search jointheparliament.com. Imagine nyo guys, ganito ako mag-explain how much more doon sa loob ng program ko. E sa magtatanong guys, 3,400 members na yan. The biggest remote sales community in the Philippines. And kaka-check ko lang guys, may 177 membership request pen. We're the biggest in remote sales. So kita-kits guys, sana nakatulong. Peace.